Binebenta umano ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City at nagbabalita live si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, good morning. Kumpirmado na bang for sale yung family house ng mga Duterte dyan sa Davao? Andre, may ilang larawan itong weekend na kumakalat na may karatulang for sale na nakapaskil dito nga sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa, Davao City. Sa isang panayam sa radyo, kinumpirma ng common law wife ni Duterte na si Hanlet Avancenia na binibenta na nga ang bahay. Masakit daw para sa kanya tuwing bumibisita siya roon dahil doon nakatira noon si Duterte bago siya arestuhin. Pero ngayon, mga kasambahay lang daw ang naroon. Andre. Bril, anong sabi naman tungkol dito ng mga anak syempre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaya na lamang ni VP Sara? Tama ka nga dyan na Andre. Ayon sa ulat ng Philippine Star, hindi kinumpirma ni VP Sara na for sale nga ang bahay ng ama. Hindi raw nila pagmamayari ito pero umaasa raw ang bise na hindi na ito ibinibenta at buksan na lang ang bahay sa publiko. Yan ay para raw makita nila kung saan natulog at kumain ang dating Pangulo. Wala pang pahayag tungkol dito ang iba pang kaanak ni Duterte. Andre. Bril, pwede ba natin malaman, may ideya ba tayo kung magkano nila binibenta itong nakapaskil nga yung for sale, itong karatula na yung dating bahay ng mga Duterte? May ideya ka ba kung magkano ito, Bril? Andre, kung makikita mo nga dito sa aking likuran, sa harap mismo ng bahay ng dating Pangulo, ay tinanggal o inalis na itong karatulang nakapaskil na house for sale. Una na itong lumabas, itong larawan noong Sabado at pagdating ng Linggo ay inalis kaagad ito. At wala pa tong idea hanggang sa ngayon kung naibenta na ba or hindi naibenta ito nga bahay ng dating Pangulo dito sa Doña Luisa. Hinihintay pa rin natin ang pahayag ng mga anak or kaanak ng dating Pangulo hanggang sa ngayon. Andre. Bril, maraming salamat. Napakasipag mo talaga. Daghang salamat sa iyo, kapatid, ha? At maayong buntag. Maraming salamat, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo.